Okay, so darako po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang pamagat po ng ating pag-aaral this afternoon is the true essence of humanity. At ang text po natin ay matatagpuan sa Matthew chapter 26, verses 36 to 46. At inaanyahan ko si Gewel to read for us ang ating pong pag-aaralan ngayong hapon. Matthew 26, verse 36 to 46. Kung nandyan na po kayo, ay samahan niyo akong magbasa. Pagkatapos ay pumunta si Jesus na kasama sila sa isang pook na tinatawag na Getsemani. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Maupo kayo rito, samantalang ako'y pupunta sa dako roon at mananalangin." Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagpasimula siyang malungkot at mabagabag. At sinabi niya sa kanila, "Lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin." Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, "Ama ko, kung maaari lumagpas sana sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." At lumapit siya sa mga alagad, at sila'y kanyang naratnang natulog. At sinabi niya kay Pedro, "Sa makatuwid, hindi ninyo kayang makipagpuyat sa akin ng 1 oras? Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina." Muli, sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nanalangin na nagsasabi, "Ama ko, kung hindi maaaring lumagpas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalooban ang siyang mangyari." At muli siyang lumapit at naratnan silang natutulog sapagkat antok na sila. Kaya sila'y muli niyang iniwan at umalis at nanalangin sa ikatlong pagkakataon na sinasabi ang gayunding mga salita. Pagkatapos ay lumapit siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Natutulog rin ba kayo at nagpapahinga? Masdan ninyo, malapit na ang oras at ang anak ng tao ay ipanagkanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Bumangon kayo, lumakad tayo, masdan ninyo, malapit na ang nagkakanulo sa akin." Purihin ang salita ng Panginoon. Gewel, sa iyong pagbasa ng ating text na pag-aaralan sa hapong ito. Ngayon, madalas, pagka binabasa natin ang mga records na patungkol sa buhay at ministeryo ng ating Panginoon, ang tawag po ng mga theologians dyan ay ang Synoptic Gospels, no? Yung Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Madalas ang emphasis ay nasa pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo. Every time na pag binabasa yung Matthew, Mark, Luke, and John, ang laging na-highlight, Jesus is God. Hindi ko rin maintindihan kung bakit may mga relihiyon na nagtuturo na si Jesus ay hindi Diyos. Bagamat by simply reading through the gospel accounts, ay makikita mong malinaw na ang mga gospel writers, they are teaching that Jesus is God. And yet, they are denying it. Pero hindi ko po sinasabi na ayaw na bigyan ng diin ng mga sumulat ng gospel accounts ang ibang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Yes, we can see clearly na tinuturo nila na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos, pero ang gusto kong mapansin natin, hindi lamang po yun ang kanilang itinuturo sa kanilang mga record, no, patungkol sa buhay at ministry ng ating Panginoong Jesucristo. In fact, one of the truth na tinuturo ng mga gospel writers patungkol sa Panginoon ay ang katotohanan na siya ay totoong tao. Ang Panginoong Jesucristo ay hindi lang totoong Diyos. Ang Panginoong Jesucristo ay totoo ring tao. I can argue, pero hindi natin magagawa ngayon yan,
na dito po sa mga synoptic records na ito, most of the writers do not actually emphasize that the Lord Jesus is God, but that the Lord Jesus Christ is human. No? Gusto kong sabihin yan with respect, no, and humility. Hindi ko sinasabing hindi tinuturo ng mga gospel writers na Diyos si Jesus. Totoong malinaw yun pag binasa mo. Pero I think one of the things na gusto nilang ipakita ay hindi lang po totoong Diyos si Kristo. Totoo rin siyang tao at mas marami nga sa emphasis nila. Pag binasa mo yung gospel accounts, makikita mong totoong tao ang ating Panginoong Hesukristo. Tama yung sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa Corinto, sa Roma, na ang Panginoong Hesukristo ang pangalawa at huling Adan. Sinabi ng Apostol Pablo yun, ang Panginoong Hesukristo ang pangalawa at huling Adan. Ibig sabihin, siya ay totoong tao. Malibang ang Panginoong Hesus ay totoong tao, hindi niya kailanman maaring i-represent ang humanity o ang mga tao sa ibabaw ng mundo. Kailangan totoong tao din siya. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo sa atin sa kanyang mga turo. At pagka pinansin mo yung ibang mga detalye, Matthew chapter 3 verse 16, sinabi doon, nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng kalapati at dumadapo sa Panginoong Hesukristo. Tapos isasama mo yan sa sinabi na Apostol Pablo sa Filipos 2:8, ang sabi doon, at nang natagpuan sa kaanyuan ng tao, ibinaba niya ang kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging kamatayan sa krus. Everything will make sense Ang Panginoong Hesukristo, nung siya ay nasa ibabaw ng mundo, hindi lang siya totoong Diyos, siya rin ay totoong tao. And in fact, lahat ng ginawang himala ng Panginoong Hesukristo, I would like to say this very clearly. No? Lahat ng himala na ginawa ng Panginoong Hesukristo nung nandito siya sa lupa ay ginawa niya bilang tao sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ulitin ko yan Kasi yung iba sasabihin, kaya naman nagawa ng Panginoon na alak yung tubig dahil Diyos siya. Pero gusto kong sabihin sa inyo, malinaw. Nung ginawa ng Panginoong Hesukristo ang mga mahimala na yan, katulad ng pagbuhay kay Lazaro mula sa mga patay, He was doing it as a human being. Pero, isang human being na nasa ilalim ng ganap na kontrol ng Banal na Espiritu. Wala tayong sapat na panahon to discuss the indwelling presence of the Holy Spirit in the life of the Lord Jesus Christ, pero malinaw yan sa gospel accounts. When our Lord was on earth, He submitted totally to the Father's will. Hindi po yung kalooban niya yung kanyang sinusunod. Kaya kung meron man pong halimbawa ng isang alagad, halimbawa ng isang alipin, na perfect example, walang iba kundi Panginoong Hesukristo. Kapagkat mula ng kanyang pagsilang hanggang sa, actually, nung nasa sinapupunan pa lamang siya, hanggang siya ipinako sa krus, namatay at muling nabuhay, everything about Himself and about His life ay pagsunod sa kalooban ng Ama. Pagsunod ng walang kapintasan. Perfect obedience. Kaya gusto ko i-summarize yung ating pong pag-aaral ngayong hapon sa ganitong paraan. The Lord Jesus taught us through His own example that the only way to glorify God as a human is to be fully obedient to His will. Ulitin ko po yan. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagturo sa atin sa pamamagitan ng kanyang personal na halimbawa na ang tanging paraan para maluwalhati ng isang tao ang Diyos, kailangan siyang maging ganap na masunurin sa kalooban ng Diyos. So hatiin po natin sa dalawa itong pag-aaral natin. Number 1, coming into terms with one's humanity. Ano yung ibig sabihin? Maintindihan mo kung ano yung ibig sabihin ng pagiging tao. You must understand what it means to become a human, to be a human being. Again, ang best example niya si Jesus. Naiintindihan niya kung ano ibig sabihin ng pagiging tao. And then, secondly, confidence in God's sovereignty. Ganap na pagtitiwala, pagpapasakop sa pagiging soberano
ng Diyos. So tingnan po muna natin yung una, coming into terms with one's humanity. Ang Panginoong Jesucristo, hindi lang siya totoong Diyos, siya po ay totoong tao. I think there is no other place in the New Testament that would reflect this truth more clearly dito, maliban dito sa passage na ito na ating pong pinag-aaralan ngayon. Isang familiar passage na sabihin na natin kabisado na ng marami. Lalo na ngayon, magbabanal na hapunan tayo. Isa ito sa mga paboritong passages na dinidiscuss. Pero isang gustong makita natin dito sa passage na ito, ipinapakita po dito malinaw na ang Panginoong Jesucristo, totoo siyang tao. No? At mayroong dalawang bagay akong gustong i-highlight dito po sa passage na ito na nagpapatunay na ang Panginoong Jesucristo ay totoong tao. Number one, the Lord Jesus prayed. The Lord Jesus prayed. Ang Panginoong Jesucristo nanalangin siya. The very fact that our Lord here in this passage prayed to His Father is a very clear indication of His humanity. Tao lamang po ang nananalangin. At bakit po nananalangin ang mga taong katulad natin? Ang simpleng sagot, sapagkat tayong mga tao, dependent beings. Hindi po totoo yung sinasabi ng iba na we can be independent. We can live on our own. We can live without the help of anybody. That's a lie. Ang isang tao, hindi po niya kayang ibigay sa kanyang sarili ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Ang totoo, ang tao, dapat alam niya na meron siyang limitasyon. At ang isa sa mga limitasyon na yon, hindi niya kayang tulungan ng kanyang sarili sa lahat ng pagkakataon. May mga pagkakataon kailangan niya humingi ng tulong sa iba. At bilang tao, ang isa sa mga dapat nating maintindihan at matutunan, kailangan natin, higit sa lahat, ang tulong ng Diyos. Therefore, ang mga tao po na ayaw aminin na sila'y may pangangailangan, ayaw aminin na sila'y limitado, ayaw aminin na kailangan nila ng tulong ng ibang tao, hindi nila totoong naiintindihan kung anong ibig sabihin ng pagiging tao. Hindi po natin dapat kalimutan nung ang Panginoong Jesucristo nandito sa ibabaw ng mundo, hindi po siya nagpapanggap na tao. Katulad ng sinasabi ng iba, mukhang tao lang yung Panginoon pero hindi siya totoong tao. Isa siyang phantom. Sa malayo, parang tao, pag nilapitan mo at hinipo mo, hindi totoong tao. Yun po ay false teaching. Yun po ay kasinungalingan. Paano mo ipapako ang isang phantom sa krus? He was truly human. Totoong tao. He was a man who admitted to himself. Ito ang Panginoong Jesucristo pong pinag-uusapan natin. Siya po'y totoong tao na nagpakita sa kanyang halimbawa na hindi kayang mabuhay, hindi niya kayang mabuhay ng walang iba. Walang tulong ng ibang tao, walang pagsama ng ibang tao. Lalo na ng tulong ng kanyang Ama na nasa langit. Pero hindi po katulad ng ibang tao o ng ibang Kristiyano, for that matter, ang Panginoon natin, lubos niyang naiintindihan na ang kanyang pangunahing pinagkukunan ng tulong ay walang iba kundi ang kanyang Ama na nasa langit. Totoong alam niya na sa panahon na ito, nasa hardin ng Getsemani sila, gusto niya sana na saluhan siya sa kanyang kalungkutan ng kanyang mga alagad. Diba? Binasa ni Gewel kanina yon. Ilang beses, 3 beses, no, nagpabalik-balik ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Every time he goes back to check on them, nakikita niya tulog. At nakikita ng Panginoon, no, lalo siyang nalulungkot. So in other words, nag-expect sana ng Panginoon na sasamahan siya ng kanyang mga alagad na magpuyat. Manalangin para sa kanya, manalangin. Para hindi sila mahulog sa tukso. Pero lagi silang tulog. Puyat na puyat lagi. No? Laging nakapikit. No? Pagka chine-check sila ng Panginoon. At doon, makikita natin na 3 beses din siyang bumalik sa kanyang pagluhod sa harapan ng kanyang Ama. Bumabalik pa rin siya sa kanyang Ama sapagkat in the end, alam niya na ang Ama niya lang ang pwedeng magbigay sa kanya ng suporta na hinahanap niya. Dito may matututunan tayong isang lesson. Ano? What is that? Pwede tayong magtiwala sa mga tao, mga kaibigan, mahal sa buhay, asawa, mga anak, mga pinsan.
kapatid, pwede tayo umasa sa kanila. No, pero wag nating kalimutan na mayroon laging tendency ang mga tao na mabigo tayo. Alam mo yun, yung ine-expect mo, minsan madidisappoint ka. Yung hinahanap mo, hindi mo makikita. No, yung sana ganitong ginawa niya, hindi yun ang ginawa niya. Kabaligtaran yung ginawa niya. Nangyayari yan. Pero wag nating kalimutan, katulad ng Panginoon, hindi siya nag-expect na tao ang makapagbibigay sa kanya ng hinahanap niyang suporta. Lagi siyang bumabalik at bumabalik sa kanyang Ama para magbigay ng pagtitiwala sa kanya. So that's the first thing, no, na pinapatunayan sa atin ang Panginoong Jesucristo ay totoong tao. Kasi nanalangin siya at doon niya nakita ang kanyang hinahanap na suporta sa kanyang Ama mismo na nasa langit. Pangalawa, the Lord Jesus feared death. Ang Panginoong Jesucristo ay pinakita sa atin dito na natakot siya sa kamatayan. Siguro sabihin ng iba, parang blasphemy yung sinasabi mo, Pastor. Ang Panginoong Jesus natakot sa kamatayan? Tingnan niyo po yung verse 39a. Anong sabi diyan sa ating passage? Sabi diyan, lumakad pa siya sa di kalayuan at doon ay nagpatira pa at nanalangin na sinasabi, aking Ama, kung maaari, lumampas sa akin ang kopang ito. Kopang ito. Cup. Parang mamaya may cup tayo na tatanggapin na mayroong katas ng ubas. May tinutukoy yung Panginoon na cup. Now the question is, what is that cup? Ako, naniniwala that this is a clear indication ng pagiging tao ng Panginoon sapagkat ipinakita niya dito yung totoo niyang nararamdaman ng mga oras na yun. At ano po yung nararamdaman ng Panginoon ng mga oras na yun? Takot. Takot saan? Takot sa kamatayan. Therefore, gusto ko lang sabihin na yung pong takot at takot sa kamatayan, hindi po talagang masama yan. No, meron pong tamang pagkatakot. Meron ding maling pagkatakot. May takot na pumaparalisa, may takot na nagpapatibay sa atin. At yung pong pagkatakot sa kamatayan, hindi po masama yun. Kasi may mga maririnig ka na, kung Kristiyano ka na, dapat di ka matakot sa kamatayan. Sana hindi niyo po sinasabi sa iba yan. Bakit ko nasabi? Sapagkat dito, malinaw, kahit ang Panginoong Jesucristo man, hindi niya itinago na ayaw niyang mamatay. Ayaw niyang mamatay. Pag ang isang tao sinasabi sa kanyang sarili, sa ibang tao, na huwag kang matakot sa kamatayan, I don't think nagiging honest ka talaga sa sarili mo. I don't think na nagiging tao ka rin o nagpapakatao ka din pagka sinasabi mo, huwag ka matakot sa kamatayan, dapat ang kamatayan ang matakot sa iyo. We cannot simply drive away reality by mere pretension. Pwede kang magkunwari na hindi ka natatakot. No? Pwede makita mo sa isang tao, talagang hindi siya takot pagdating sa topic na kamatayan. Pero hindi po pagkukunwari ang solusyon. Ang solusyon po pagdating sa issue ng kamatayan, pagtanggap. Kailangan tanggapin natin na bahagi ng realidad ng buhay na ito, kamatayan. At ang kamatayan, dapat talaga nating katakutan. Bakit? Pagka namatay ang asawa mo, namatay ang anak mo, namatay ang magulang mo, namatay ang mahal mo sa buhay, hindi mo na sila makikita kailanman. That's permanent separation dito sa mundo na ito. And that is not a trivial matter. Hanggat maaari gusto nating iligtas ang buhay nila, di ba? Kahit bigay natin yung mga organs natin, para lang humaba pa yung buhay nila, gagawin natin. Bakit ayaw natin mamatay sila? Hindi natin dapat itanggi na natatakot tayo sa kamatayan. Tanggapin mo na totoo ang kamatayan. Nakakatakot ang kamatayan. Kung ang Diyos nga natin, ang Panginoong Jesucristo, wala siyang kasalanan. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng ang Panginoon ay walang kasalanan? Dapat hindi siya mamatay. Dahil ang namamatay lang yung may kasalanan. Yung makasalanan na katulad natin. Bakit? Sumpa, yan ang kasalanan Yung kamatayan. Kaya tayo namamatay dahil sa kasalanan. Panginoon walang kasalanan. Pero, at this particular point, alam niyang mamamatay siya sa krus sa Kalbaryo.
Ilang oras na lang yon. Alam niyang mamamatay siya. At sinasabi niya sa Panginoon, Ama, kung maaari, hindi ko inumin ang kopa na ito. Parang sinasabi niya, ang gusto ko, Ama, kung akong papipiliin, huwag akong mamatay. Huwag kong inumin yung kopa na ito. Ngayon ang tanong, ano yung kopa na yun? Ano? Pag binasa mo kasi yung kwento, hindi naman pinaliwanag ng Panginoon kung ano yung kopa. Sa Biblia po, meron pong iba-ibang meaning yung kopa. Una, literal cup. Natandaan niyo yung kwento ni Joseph sa Genesis chapter 44 verse 2. Diba nung pinabalik ni Joseph yung kanyang mga kapatid, dala-dala yung mga binili nila, no? Na mga pagkain galing sa Ehipto. Binalik ni Joseph yung mga binayad nila. Tapos pati yung kanyang kopa, nilagay niya dun sa sako ni Benjamin. Alam na natin yung kwento. Sa muna, di ba? Pinalagay nila, kunyari, galit na galit si Joseph, pero sinadya niya yun para bumalik yung mga kapatid niya. So yung pong kopa na yun, literal na kopa. Yung iniinuman. Pero mayroon pang pangalawa, no? Yung kopa ay simbolo ng pagpapala ng Diyos. Doon sa Psalm 23 verses 5 to 6, may binanggit po doon na yung aking kopa ay umaapaw ng kabutihan at awa ng Diyos. So yun, hindi po totoong kopa yun, kundi isang simbolo ng pagpapala ng Diyos. Simbolo ng kanyang pagiging maawain. Pero yung pangatlo, meron pang ibig sabihin yung pangatlo, no? Yung puot ng Diyos sa kasalanan. Marami pong mga talata sa Biblia tulad ng Psalm 75 verse 7 to 8, Isaiah 51 verse 17 and 20. Pero babasahin ko po sa yung Jeremiah 25 verse 15. Ganito sinasabi, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa akin, kunin mo sa aking kamay itong saro ng alak ng poot at painumin mo ang lahat ng bansa na pinagsuguan ko sa iyo. So yung pong cup, pwede siyang maging symbol ng blessing, pwede siyang maging symbol ng poot ng Diyos. At dito po sa kwento na ito na pinag-aaralan natin, hindi po pwedeng literal na cup yung tinutukoy ng Panginoon. Hindi rin pwedeng blessing. Kasi kung blessing, bakit sasabihin niyang lumagpas sa kanya yung kopa o yung saro? So definitely, ang ibig sabihin ng Panginoon ng kopa dito yung pangatlo, kopa ng poot ng Diyos. Yun yung ayaw niyang inumin. Yung poot ng Diyos. Yun yung kinatakutan ng Panginoon. No? Yung ibuhos ng Ama ang kanyang buong poot sa Kanya. Alam niyo kung anong ibig sabihin nun? Para ibuhos ng Diyos ang kanyang poot sa Panginoong Jesucristo, kailangang pasanin niya ang kasalanan ng buong mundo. At yun po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:21. Sabi doon, para sa ating kapakanan, sa mga niligtas ng Diyos, ginawa niyang may kasalanan siya, ang Panginoong Hesus, na hindi nakakakilala ng kasalanan. At theological to. Ang Panginoong Jesucristo wala siya kasalanan kasi siya'y Diyos na nagkatawang tao. Innocent, pure. Diba yun ang requirement ng tupa na iaalay doon sa Passover. Kailangan walang kapintasan, walang galis, walang kuto, walang pilay, blameless. No? Ang Panginoong Jesucristo, blameless siya, wala siyang kasalanan. Pero, mamamatay siya. Bakit? Sapagkat papasanin niya ang kasalanan natin. Hindi mamamatay ang Panginoon, hindi namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo dahil meron siyang kasalanan sa Ama. Namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo in behalf of us. Namatay ang Panginoong Jesucristo para pagbayaran hindi ang kanyang kasalanan sa Ama, kundi ang ating kasalanan. Kaya ang Panginoon namatay sa krus. Kapag ang lahat ng kasalanan natin, ng mga hinirang at niligtas ng Diyos, ay ipinatong sa Kanya. Ipinataw sa Kanya. Ang tawag po dyan sa theology, imputed. All of our sins were imputed to the Lord Jesus Christ. No? At yung lahat ng goodness, kindness, blessings, no, na
sa Panginoong Jesucristo, sapagkat siya'y anak ng Diyos, righteousness, ipinatong o inimpute naman sa atin. This is a very important topic. This is a very important doctrine. Nagkaroon po ng kasiyahan ng hustisya ng Diyos para sa kanyang poot sa kasalanan nung binayaran ng Panginoong Jesucristo ito sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay. Yun po yung naganap sa krus. Pag inalis mo yung pagkaunawa sa ganitong klaseng doktrina, parang tinanggalan mo ng tagapagligtas yung krus. Mawawala ng bisa ang krus kung hindi mo maintindihan na kaya namatay ang Panginoong Jesucristo doon para pagbayaran yung ating kasalanan. Bakit? Hindi natin kayang bayaran eh. Kahit na pagsamahin tayong lahat, patayin tayo ng sabay-sabay sa mga krus, hindi sapat yun para maalis ang galit ng Diyos. Kinailangan ang Panginoong Jesucristo na walang kasalanan ang uminom ng kopa ng galit ng Diyos, pagbayaran ito sa kanyang kamatayan sa krus para yung galit ng Diyos mapawi. At dahil napawi na ang galit ng Diyos, dahil binayaran ng Panginoong Jesucristo ang mga makasalanan, pwede nang lumapit sa Diyos, pwede nang patawarin ng Diyos, pwede nang iligtas ng Diyos. Ito dapat naiintindihan natin. Kung hindi po ito naiintindihan, walang kwenta yung banal na hapunan. Walang kwenta yung krus. Walang kwenta yung yungib na wala ng laman o yung doctrine of the resurrection. Yan ang foundation ng ating doctrine of salvation. Kaya natakot ang Panginoong Jesucristo sa kamatayan sapagkat alam niya na pagka siya doon sa krus ng Kalbaryo, magbibit-bit ng lahat ng kasalanan natin, hindi siya titingnan ng Ama. Bakit? Sabi ng Biblia, ang Diyos ay banal at ayaw ng Diyos ang anumang uri ng kasalanan. Di ba sabi niya kay Habakuk, malinis ang mata ng Diyos. At kahit kailan hindi titingnan ng Diyos ang kasamaan. At anong nangyari kay Kristo nung siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo? Bit-bit niya ang kasalanan ng lahat ng mga ililigtas. At yun ang dahilan kung bakit, di ba sinabi ng Panginoong Jesucristo dun sa kaisa sa mga salita niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kapagkat malinaw sa Panginoong Jesucristo at nakikita niya ang mukha ng Ama na tumatalikod sa Kanya. Bakit? Sapagkat nung pagkakataon na yun na siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, bat-bat siya ng kasalanan. Buhat niya ang kasalanan nating lahat. Sapagkat kung hindi niya gagawin yon, hindi siya mamamatay. Nakuha niyo? Ang Panginoong Jesucristo, hindi siya dapat mamatay. Pero namatay siya, bakit? Dala niya yung kasalanan natin. At dahil namatay ang Panginoong Jesucristo, sino man ngayon na mananampalataya sa Kanya, hindi na kailangan ipako sa krus. Hindi na kailangan mamatay sa krus. Bakit? May namatay na para sa Kanya. Kaya nga, yan ang tanong ko sa inyo. Meron na bang namatay para sa kasalanan mo? O ikaw pa rin yung magbabayad ng kasalanan mo sa harapan ng Diyos? Alam mong ibig sabihin nung ikaw ang magbabayad ng kasalanan mo sa Diyos? Pagbabayaran mo sa impyerno. Pero hindi ka naman, pwede mong takasan ng impyerno. Yan ang sinasabi ng Ebanghelyo. Sapagkat kung kikilalanin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, yung ginawa niya dun sa krus, magiging para sa iyo. Yung kasalanan mo na hindi mo kayang bayaran ng Panginoon. Kaya kang patawarin ng Ama. Kaya kang tanggapin ng Ama sa kanyang pamilya. Kaya kang bigyan ng buhay na walang hanggan. Pero ginawa ito ng Panginoon bilang tao. Bakit? Sapagkat tao ang nangangailangan ng kaligtasan. Pangalawa, confidence in God's sovereignty. Hindi po tayo pwedeng tumigil dun sa turo ng kwento natin, ang Panginoon, totoong tao. Ang tanong papaanong naharap ng Panginoon yung sitwasyon na hinaharap niya ng, di ba sabi doon sa ibang mga version ng kwento na ito, nung ang Panginoon ay nananalangin doon sa Hardin ng Gethsemane, sa sobrang tindi ng pagdurusa na kanyang pinagdadaanan. At alam niyang pagdadaanan,
yung kanyang pawis nag-animoy dugo. Maraming paliwanag doon. Sabi ng ibang scientist, totoong dugo. Iba naman, yan ay metaphor ng sobrang suffering na pinagdadaanan at alam na pagdadaanan ng Panginoon bago siya dumating dun sa krus at ipako sa krus. So whatever interpretation you will choose, isa lang bagay ibig sabihin. Ang tindi ng pinagdaanan ng Panginoon bilang tao. Ngayon ang tanong, paano niya nalagpasan? Paano niya naharap? Dahil naniniwala ang Panginoon na ang Ama ay soberano. At tatlong bagay yung pinapakita sa atin dito. Una, the Lord Jesus trusted His Father's sovereignty. Hindi lang siya naniniwala na ang Diyos ay soberano, nagtiwala siya sa pagiging soberano ng kanyang Ama. Tingnan po sa verse 39 and verse 42. Dito po, paulit-ulit po yung phrase na hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang maganap. Paulit-ulit yon. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Pero laging, bago dumating yon, laging sinasabi ng Panginoon, O Ama, kung maaari ay lumagpas sa akin yung saro na ito o yung kopa na ito. Tapos susundan niya agad ng, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Bakit mayroong ganong klase ng pagtitiwala ang ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat bilang isang tao, ganap ang kanyang pagtitiwala sa kanyang Ama na kontrolado nito ang lahat ng nangyayari. Walang aksidente. At dahil alam ng Panginoong Jesucristo na walang nangyayari sa kanya na aksidente, nandun yung kanyang buong pagtitiwala at buong pagpapasako. Walang tanong-tanong, walang explanation. Alam niya na mamamatay siya, malinaw yon. Pero, ang sabi niya, ang kalooban pa rin ng Ama ang masusunod, hindi ang kalooban ko. Bakit? Sapagkat alam ng Panginoong Jesucristo na walang nagaganap sa buhay niya at sa lahat ng buhay sa ibabaw ng mundo na wala sa plano ng Diyos. Pinapahintulutan lamang ng Diyos kung ano yung alam niyang makakabuti at kung ano alam niya na mag-a-accomplish sa kanyang mabuting layunin. Katulad ng sinasabi sa Genesis 50 verse 20, di ba, sa salita ni Jose, sabi niya sa kanyang mga kapatid, gumawa kayo ng masama sa akin. Alam niyo yung kwento ni Jose, di ba? Pinagtangkaan siyang patayin, binenta siya bilang alipin. Ang hirap ng pinagdaanan niya sa pamilya, sa household ni Potiphar, nakulong siya, nakalimutan siya sa kulungan, taon ang binilang. Pero sa kahuli-hulihan, anong ginawa ng Diyos? Inangat siya, pangalawa sa paraon. Anong sabi ni Jose? As for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Yung ginagawa niyo sa akin, masama, masakit. Pero ang Diyos, pinahintulutan niyang mangyari yan sapagkat mabuti ang kanyang plano. Sa mata ng mga kapatid ni Jose, kasalanan yung ginawa nila, kaya nga sila humingi ng tawad, di ba? Pero sabi ni Jose, maaring masama yung ginagawa ninyo at guilty kayo sa inyong ginawa sa akin, pero ang lahat ng yan, pinahintulutan ng Diyos kasi gusto niya akong dalhin sa sitwasyon na to. Na ako ngayon ang tutulong sa inyo at ako ngayon ang magliligtas sa maraming tao. Kaya si Jose, pwede siyang sabihing larawan ng Panginoong Jesucristo. Diba? Makikita mo yung lahat ng kasamaang ginawa sa Panginoong Jesucristo. Simula pa lang sa kanyang kapanganakan, pinagbantaan na siyang patayin ni Herodes. Hanggang sa ipinako siya sa krus, patong-patong na pagdurusa. Pero ang lahat, anong katapusan? Kaligtasan ng mga makasalanan. Kaya alam ng Panginoon na okay lang mangyari sa akin lahat ito. Nagtitiwala ako na ang Diyos ay soberano sapagkat alam ko na ang lahat ng patutunguhan ng nagaganap na ito para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan at para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Sana ganun attitude natin, no? Hindi yung puro tayo reklamo. Bakit naman ganito? Bakit naman ganun? Bakit sila ganun? Bakit ako hindi? Alam mo, bakit sila maraming tinatamasa, maraming ini-enjoy, marami silang blessing, ako wala. Kawawa naman ako. Laging ganun ang salita natin. Kawawa naman ako.
Kulang na kulang ang akin. Kapag ganyan po tayo, hindi tayo naniniwala na soberano ang Diyos. Na ang Diyos may control sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Tularan natin ang Panginoon. Hindi siya nagreklamo, hindi siya lumaban, hindi siya nagrebelde. Nagpasakop siya, sumunod siya. Bakit? Sapagkat naniniwala siya na soberano ang kanyang Ama. At ang lahat ng mangyayari sa kanya ay para sa plano ng Diyos na mabuti. Sana ganun din tayo. Pangalawa, the Lord Jesus showed these emotions to His Father. I do not want to dwell so much on this. Pero gusto ko lang sabihin na dito, very fascinating itong gusto kong makita ninyo. Ang Panginoon, nung siya nananalangin doon sa hardin ng Gethsemane, hindi niya tinago yung kanyang emosyon sa Ama. Hindi niya tinago. Ipinakita ng Panginoon kung ano yung gusto niya. Ipinakita niya yung kanyang pagiging tao. At ano yung pinakita ng Panginoon? Ayaw niya mamatay. Ayaw niya mahiwalay sa Ama. Ayaw niya na ibuhos ng Ama yung galit niya sa Kanya. Kasi nga, papasanin niya yung kasalanan natin. Sa Kanya ngayon ibubuhos ng Ama yung dapat ay sa atin. Ayaw niya yun. Ayaw niya mawalay sa Ama. Imagine, from eternity, magkakasama sila ng Father and Holy Spirit as Trinity. And then all of a sudden, because of the need of salvation, para iligtas sa mga makasalanan katulad natin na tayo naman ang pumili na magrebelde sa Diyos, may hiwalay siya sa Ama. May hiwalay siya sa Holy Spirit. Bakit? Kasi mapupuno siya ng kasalanan. Sinabi niya sa Ama. Gusto niya, lagpasan siya eh. Hindi siya naging hipokrito sa Panginoon. Hindi siya nagtago ng kung ano yung talagang nararamdaman niya. Naging honest siya sa kanyang emotions. Pero ito yung napakaganda dito na gusto kong makita natin. Bagamat nagpakita ang Panginoon ng kanyang emotionalism sa kanyang Ama, hindi yung emotion na niya ang nasunod eh. Hindi katulad natin. Alam mo yun, pagka minsan napuno tayo ng emosyon, yung emosyon natin lang nagdi-decide eh, hindi yung isip natin at hindi yung salita ng Diyos. Diba no? Ang pinakamadaling nangyayari sa atin, nakakapagsalita tayo ng hindi tama. Ay, emotional. No? Pag ako nagda-drive, magiging emotional ako eh. alam ng pamilya ko yan. No? At ang unang pitfall lagi, kung ano yung lumalabas sa bibig. Pero ang Panginoon, tingnan niyo dito sa kwento na to, nagpakita ang Panginoon ng peak ng kanyang emotionalism. Ayaw niya. Pero hindi yung kanyang sarili emosyon ang nasunod. Bakit? Sapagkat alam ng Panginoon na hindi dapat kontrolin ng kanyang nararamdaman kung ano yung dapat na mangyari. Anong dapat na mangyari dito? Mamatay siya. Kaya nga siya nabuhay. Kaya nga siya ipinanganak sa ibabaw ng mundo para mamatay sa krus. Ang sabi ng emosyon niya, ayaw niya. Ayaw niya mawalay sa Ama. Ayaw niya na tanggapin yung kabuuan ng poot ng Ama. Pero nang sabi niya, hindi ang sarili ko ang masusunod, kundi ang kalooban ng Ama. In-express niya yung kanyang emotion, pero hindi yun ang kanyang sinunod. What he felt didn't control what he knew was right. Dapat ganun din po tayo. Hindi ko aalisin yung pagiging emotional natin, pero hindi dapat yung pagiging emotional natin ang magdidikta sa atin kung ano yung tama at mali. Dapat isip pa rin eh. Kaya dapat matuto po tayo, lahat tayo, ng disiplina na pagka masyado na tayo emotional, magpreno tayo. Alam mo yun? Ang dali lang. Hindi na gusto ng Diyos yung nasusunod, gusto ko na. Hindi na yung nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos yung lumalabas sa bibig ko. Sumpa na. No, sandali lang muna. Tatahimik lang muna. Pwede mo gawin yun sa bahay. Halimbawa, galit na galit ka na sa anak mo. Galit na galit ka na sa asawa mo. Gusto mo nang batuhin ng La Germania o kaya ng refrigerator. Minto ka muna. Dali muna. Lalabas muna ako ng bahay. Mag-iisip muna ako.
Bago ako gumawa ng isang bagay, magsalita ng isang bagay na pagsisisihan ko. Ganun yung ginawa ng Panginoon dito. Of course, hindi natin magagawa yung eksaktong perfect example ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, doon din mismo sa eksaktong punto na yun na nagpakita siya ng emosyon, na control niya agad yung emosyon niya. Yun ang kaibahan ng Panginoon sa atin. Sa atin, we need more effort. We need more discipline. Pero hindi ko sinasabing imposible. Pangatlo at huli, the Lord submitted to His Father's will. Yan ang pinakamaganda. Paulit-ulit na sinabi ng Panginoon, gusto niya lumagpas ang kopa, kung maaari. Diba, nandun yung salitang, if it be possible. Nandun yung pagiging tao niya eh. Kung maaari, ayoko. Kung maaari lumagpas sa akin itong saro na ito. Pero lagi niya sinusundan, no? Paulit-ulit. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng Ama ang masunod. Ano yung ibig sabihin nun? Nagpasakop siya sa kalooban ng Ama. Alam ng Panginoon na kahit siya mismo sa pagkakataon na yon, hindi niya pwedeng salungatin ang gusto ng Ama. Hindi niya pwedeng salungatin ang plano ng Ama, mamatay siya sa krus. Kailangan niya mamatay. At ano yung ginawa ng Panginoon? Nagpasakop siya. Tinanggap niya. Kaya kung meron man talagang perfect example, of course, Mary was a perfect example of obedience and submission. In-emphasize ko yun sa preaching natin about her. Kay Joseph, ganun din. Humble, submissive. Pero walang perfect example kundi si Jesus eh. Ang Panginoong Jesucristo yung perfect example ng submission and humility. The priority is not what is right for us, but what is right according to God's will. Si Jesus, alam niya kung ano yung tama para sa Kanya. At ano yun? Sundin ang gusto ng Ama. Alam niyo, pag hindi tayo umabot sa punto na yun ng ating pananampalataya, hindi natin pwedeng sabihin na mature na tayo. Ito yung gusto ng Ama eh. Susundin ko. Diba madalas pinipilit natin yung gusto natin? Diba? Pero ang Panginoon, hindi mo makikita na pinilit yung gusto niya. Sumunod siya. Nagpasakop siya. Kahit na alam niya na yung kanyang pagpapasakop, dadalin siya sa kamatayan. True confidence in the sovereignty of God includes abandonment of what we want for ourselves and the willing acceptance that the will of God is far more important. Yun ang ibig sabihin ng discipleship. Yun ang ibig sabihin ng pagiging slave ng Diyos. Kailangan nating i-abandona, kailangan nating kalimutan, kailangan nating tanggihan ang sarili natin at yung gusto natin para masunod natin talaga kung ano yung gusto ng Diyos. Kasi pag hindi mo ginawang tanggihan yung gusto mo, laging kokontra sa gusto ng Diyos. Madaling sabihin, no? Pero mahirap gawin. Kaya panalangin natin sa Panginoon, Panginoon, alam ko yung gusto mo kasi binabasa ko yung Bible, pero sana supilin mo yung gusto ko. Bakit? Kasi yung gusto ko laging sumasalungat sa gusto mo. Gusto ko lagi yung gusto mo mauna, ma-prioritize. Lagi ko unahin. Sapagkat yun ang ibig sabihin ng pagiging Christian. Yun ang ibig sabihin ng pagiging alagad ng Panginoong Jesucristo. And I pray, sa taong 2025, ma-develop natin yung ganong klase ng trust sa Panginoon. Ganitong klase ng pagtitiwala, pagpapasakop, pagsunod sa Panginoon sa lahat ng kanyang kagustuhan. And this is the true essence of humanity. Huwag mong hanapin yan sa mga magagaling na tao sa history, magagaling na tao sa Bible na mababasa mo from the Old Testament or even the Apostles. Ang totoong essence ng humanity, matatagpuan mo kay Jesus Christ. Therefore, if you want to learn how to become a true human, always go back to the examples of Jesus. And you will know the secret. Manalangin po tayo. Aming Ama, papasalamat kami sa reminder sa pinag-aralan namin ang kahulugan ng totoong pagiging tao. At ang Panginoong Jesucristo ang example namin. Ang ganda ng kanyang halimbawa. Ang totoo, inaamin po namin ang hirap eh. At hindi namin ma-admit, hindi namin ma-claim na kaya namin sundin lagi ito.
Ang totoo, lagi kaming nagfe-fail sa pagpapakita ng aming pagiging totoong tao. Ang nakikita lagi sa amin yung aming pagiging makasalanan na tao Yung pagpipilit namin ang gusto namin, yung kalooban namin, inuuna namin kaysa sa kalooban mo. Yung utos mo, alam namin, pero sinusuway namin. At nakikita ng mga tao na sinusuway ka namin. Patawarin niyo po kami. Sana sa taong ito, matutunan naming sundin ang halimbawa ng Panginoon. Gusto namin matutunan ng pagiging totoong tao, ang pagiging totoong Christian. At ito yung disenyo mo talaga sa amin, kaya binigay mo yung Holy Spirit sa amin para maging katulad kami ng Panginoon. Hindi ito bigla, proseso ito. Alam namin, makukumpleto lang ito pag namatay na kami o pag bumalik na ang Panginoon. Pero dapat may development at mayroong evidence ng maturity sa amin at sa aming pananampalataya. Okay, we entrust to you our journey not only for the rest of this year, but for the rest of our lives towards maturity in faith, yung pagtitiwala, pagkilala namin ng aming pagiging tao at pagsunod sa kagustuhan ninyo. And that is the true essence of humanity. Obeying you in all na gusto ninyo mangyari. Palayan niyo po kami as we remember the Lord's sacrifice. Ang kanyang pagiging tao ay ipinakita niyang kaganapan sa krus ng Kalbaryo. Kapagkat siya'y namatay, para kami ay mapalaya sa pagiging alipin ng kasalanan. Sana, kung talaga kami pinalaya sa pagiging alipin ng kasalanan, unti-unting makita sa amin ang pagiging bagong nilalang, ang pagiging bagong tao. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. As we prepare ourselves for our Lord's Supper, let's sing a hymn.